Kabanata 4271. Hindi naman seryoso si Lola tungkol sa Golden Estate, pero ayaw niyang maging dahilan ng pagkabigo niya si Sol upang pagtawanan siya ng mga tao sa mataas na lipunan. Kaya naman, gusto niyang pigilan si Ronnie anuman ang mangyari. Ang lahat sa silid ng pagpupulong ay nakaramdam ng malamig na kilabot. Gusto nilang magsalita, pero walang naglakas loob magsalita kahit isang salita. Tiningnan ni Lola ang mga nakatataas, na may pagkadismaya. Binibigyan sila ng mataas na sweldo kahit hindi man lang kumikilos, pero hindi sila makapagtrabaho ng maayos sa ganitong mahalagang pagkakataon. Pagkatapos, tiningnan ni Lola ang bagong hire na consultant, ang punong eksperto sa geomancy, si Franklin Fales. Sa kanyang karanasan, ang pagtulong sa ilang matataas na opisyal sa loob ng isang taon ay sapat na para mabuhay siya ng marangya habang buhay. Naging punong eksperto siya sa geomancy dahil wala nang ibang makakapalit sa naunang eksperto na umalis. Gumamit ng maraming koneksyon ang pamilya Robbins para makuha si Franklin. Kahit bago pa lang siya sa kumpanya, mataas na agad ang kanyang katayuan. Mayroon ka bang ideya, Master Fales? Tanong ni Lola nang may paggalang. Hindi sa ayaw kong tumulong, CEO Hoffman. Wala na akong maisip na paraan. Dahil sa Blazer Estate, ang lahat ng presyo ng mga pangunahing lupa sa lungsod ay tumaas ng sobra-sobra. Hindi na tayo makagalaw. Masyado nang mahirap makahanap ng pamalit na lupa. Sa mga nagdaang araw, wala akong ginawa kundi ang maglakad-lakad sa Golden Sands dala ang aking compass. Wala na talagang tamang lupa na pwede nating bilhin. Ipinakita ni Franklin ang kanyang mapagpasensyang mukha, pakiramdam niya ay labis siyang nagkasala. Mataas ang kanyang sahod pero wala siyang magawa para sa Golden Estate. Sa sitwasyon natin ngayon, kailangan ko nang mag-isip ng pinakamasamang posibilidad. Ibenta na natin ang mga ari-arian na mayroon tayo ngayon at maghanap ng ibang merkado. Garantiya ko, makakahanap ako ng tamang lupa para magtayo ng isang malaking resort para sa kumpanya. Tataas ang ating reputasyon pagkatapos nito. Nagtangguan ang iba pang mga kasamahan. Hindi namin pinapabayaan ang mga kakumpetensya, CEO Hoffman. Napakarami lang talaga nating kailangang bayaran na utang ngayon. Kung hindi natin makuha ang mga lupa sa tamang oras, baka mabangkaruti tayo. Ang tanging magagawa natin ngayon ay iwanan ang ating negosyo sa real estate industry. Naniniwala ako na ang mga kakumpetensya ang masasaktan sa kanilang ginawa laban sa atin. Nagpakita si Franklin ng malalim na ekspresyon matapos marinig ang mga salita ng mga nakatataas. Hindi tayo sumusuko, CEO Hoffman. Ito ay isang estratehikong pag-urong. Huwag kang mag-alala, mayroon na akong mga plano para sa ating resort. Magiging malaking tagumpay tayo kapag natapos natin ito. Sigurado akong magagamit mo ang resort upang itaas ang industriya ng real estate sa mas mataas na antas. At ano kung matalo tayo ng ilang beses para doon? Agad na lumiwanag ang mga mata ng mga nakatataas. Ang pagbabago ng merkado ng kumpanya ay ang pinakamahusay na hakbang. Basta't nakatayo pa rin ang kumpanya, maaari pa rin silang magtamasa ng mga benepisyo ng hindi nasasaktan. Nakaramdam ng ginhawa si Lola matapos marinig ang mga tapat na salita ni Franklin. Hanggat nakatayo pa rin ang kumpanya, hindi nakakahiya na hayaang si Harvey ang mag-asikaso ng lahat. Dahil hindi magiging usap-usapan sa buong syudad si Sol dahil sa kaguluhang ito, marahil ay pagkakataon na rin ito para magplano. Matapos pag-isipan ang lahat ng ito, nagdesisyon si Lola at tumango. Gayunpaman, nakaramdam siya ng matinding inis nang maisip niya kung gaano kayabang si Ronnie pagkatapos ng sitwasyon. Matagal na siyang binubuli ni Ronnie mula pagkabata, laging sinasabing babalikan siya balang araw. Tiyak na magiging mas mayabang si Ronnie kung magtagumpay siyang piliting magpalat ng merkado ang kumpanya. Maaring gamitin ni Lola ang kanyang koneksyon sa pamilya Hoffman para pabagsakin si Ronnie. Ngunit hahamakin siya ng pamilya kung gagamitin niya ang isa sa mga nangungunang pamilya para asikasuhin ang ganitong kaliit na bagay. Ang mga pamilyang hermit ay tahimik sa kanilang sariling dahilan.
Karaniwan, ang mga pamilyang ganito ay mas gustong kontrolin ang lahat sa likod ng mga eksena. Ang pakikipaglaban sa mga tao sa publiko ay hindi nila estilo. Hindi maiwasang makaramdam ng panghihina si Lola. Wala na ba talaga akong ibang paraan kundi hayaang gawin ng hayop na iyon ang gusto niya? Nais niyang pakalmihan ang sarili sa pag-inom ng tsaa, ngunit sa kanyang pagkuhan ng tasa, nabuhusan siya ng kaunting tsaa. Kumuha ng piraso ng papel si Lola, gustong panasan ang sarili. Teka lang, biglang nagsalita si Franklin matapos na manahimik ng matagal. Huwag kang gagalaw, CEO Hoffman. Mabilis siyang lumapit kay Lola at tinitigan ang papel. Makikita ang ilang simbolo ng geomancy na nagmamarka ng ilang lupa. Tanging mga royal family noong sinaunang panahon ang gagamit ng ganitong klaseng mga lupa. Tiyak na mananalo ang Golden Estate laban sa mga kakompetensya nito kung makakahanap sila ng katulad nito. Binaliwala ni Franklin ang lahat at inagaw ang papel, masusing tinitigan ito. Natigilan si Lola, ang papel na iyon ay walang iba kundi ang iginuhit ni Harvey sa paligid ng junkyard. Lubos siyang nahiya dahil dito. Pasensya na, ako. Tahimik. Pinutol ni Franklin ang sasabihin ni Lola at patuloy na ineksaman ang papel. Isinabot niya ang papel sa dingding katabi ng mapa ng lungsod at ikinumpara ang dalawa. Nang inag ang buong katawan niya, at nagsalita siya ng may galak matapos nito. Ang alamat ng Golden Garden. Ito na yun. Diyos ko, totoo ang mga alamat. Sinasabi na noong sinaunang panahon, mayroong Sky Garden sa kabiserang imperyo na tinatawag na Golden Garden. Ngunit noong Whip Dynasty, nasira ang hardin. Hindi na ito natagpuan ng mga inapo sa loob ng napakahabang panahon. Pero narito lang pala ito. Ito ang piraso ng lupa na kailangan natin. Kung ikukumpara dito, wala nang kwenta ang mga lupang bibilhin natin. Ito ay gawa ng isang master. Ang taong gumuhit nito ay malinaw na isang master. Ang pinakamahusay na geomancy expert na mayroon. Halos mabaliw na sa tuwa si Franklin. Ang kanyang reaksyon ay nagdulot ng pagkagulat sa mga taong nasa paligid niya. Si Franklin ay tumayo, bagaman nanginginig ang kanyang mga binti. CEO Hoffman, kailangan mong sabihin sa akin kung kanino mo nakuha ang guhit na ito. Gusto kong makilala ang taong gumawa nito. Ito'y nakakaloka. Ito'y kamangha-mangha. Ang mga linya ng guhit ay sapat na upang ipakita ang tunay na kulay ng lungsod. Wala pang nakagawa nito sa nakalipas na ilang dekada. Ipinakita pa niya kung nasaan eksakto ang Golden Garden. Kung makuha natin ito at makahanap ng ebidensya ng alamat na lugar na iyon. Sisikat ng husto ang Golden Estate. Kailangan kong makilala ang taong ito, CEO Hoffman. Nawala na ang propesyonal na anyo ni Franklin, ngayon, para siyang isang batang masayang-masaya. Matapos makita ang itsura niya at marinig ang kanyang mga salita, nabigla ang mga nakatataas. Lahat sila ay napatigil sa kanilang kinatatayuan. Walang sino mang nag-akala na ang isang piraso ng papel ay napakahalaga. Ito'y nakakaloka. Lahat ng nasa industriya ng real estate ay siguradong mababaliw para dito. Alam nilang lahat ang halaga ng mapa, dahil sila ay nasa parehong negosyo. Ang bansa H ay matagal nang nagbibigay ng mataas na respeto sa geomancy. Ang lupang naipapayo sa pamamagitan ng geomancy ay magpapasagana sa sinumang may-ari at magbibigay ng mabuting kalusugan. Ang mga kumpanya ng real estate ay umuunlad lamang sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga ari-ariang itinayo sa mga ganitong lupa. At para magawa iyon, ang pinakamahalagang bagay ay magkaroon ng mapa na nagtuturo kung saan matatagpuan ang mga lupang ito. Sa mga oras na iyon, nasa kamay ni Lola ang mapa. Ang Golden Estate ay malapit ng magbago ng merkado. Ngunit matapos makita ang papel, naging maliwanag na ang hinaharap ng kumpanya. Walang maniniwala sa mga nangyari sa loob ng silid-pulong kung hindi nila ito nakita ng personal. Pati si Lola ay napatigil sa gulat. Tinitigan niya ang papel na hawak ni Franklin, na labis na namangha. Ito ba ang mapang sinasabi mo, Master Fails? Nasa mapa rin ba ang alamat na Golden Garden? Hindi mo alam. Napatigil si Franklin.
Isa sa mga kaibigan ko ang nagsulat nito para sa akin, sinasabing magiging tycoon kami sa industriya ng real estate gamit ito. Nakaramdam ng matinding pagkaasiwa si Lola. Akala ko'y nagbibiro lang siya. Hindi ko alam na ito pala ang mapa na hinahanap mo. Medyo nagdududa pa rin siya. Ito'y isang piraso lang ng papel. Napaka-ignorant mo. Hindi mo naiintindihan ang geomancy. Hindi na natiis ni Franklin na maging magalang pa. Itataya ko ang buhay ko sa piraso ng papel na ito. Nasa mapa ang Golden Garden. At ayon sa impormasyon ko, walang may interes sa lupaing iyon. Makukuha natin ito sa pinakamurang halaga ngayon. Magiging pamantayan ito para sa mga luxury houses ng Golden Sands. Lahat ng pinakamayayamang pamilya ay maghahanap ng lugar na ito. Natahimik ang lahat. Nagliwanag ang mga mata ni Lola matapos marinig ang mga salitang iyon. Hindi lang niya matatalo si Ronnie, kundi mabubura niya ito ng tuluyan. Matagal na niyang inaasam ang ganitong pagkakataon. Kaya lang, nagpakita ng kakaibang ekspresyon si Franklin habang tinitignan ang papel. Yung pinakaimportanteng parte ng lugar ay natapunan ng tsaa. Hindi ko ito mabasa ng maayos. Ito ang dapat na makasaysayang lugar ng Golden Garden. Kung wala ang mga marka, hindi natin mapapatunayan na totoo ang lugar na ito. Pagkarinig ng mga nanghihinayang na salita ni Franklin, tumingin ng may pagkadismaya ang mga nakatataas sa magandang CEO. Tatawagan ko si Sir York. Nakayuko si Lola ng may pagkapahiya. Maaga kinabukasan, tumawag kina Harvey sina Sol at Lola habang pinangangasiwaan niya ang pag-aayos ng Fortune Hall. Inimbitahan nila siyang magtanghal-iyan, na sinabing may mahalagang bagay silang pag-uusapan. Hindi tumanggi si Harvey dahil naisip niyang tungkol ito sa Golden Estate. Matapos ipasa ang mga gawain kay Reese, naghanda na siyang umalis. Bago pa siya makalabas ng pinto, tumakbo si Castile patungo sa kanya na may takot sa mukha. Masama ito, Master. May nawalan ng malay, doon mismo sa harap ng pangunahing bulwagan. Sabi niya, pumunta siya dahil nakakakita raw siya ng mga multo nitong mga nakaraang araw. Parang naengkanto siya. Pagkakapila ko sa kanya, bigla na lang siyang nawalan ng malay at may puting bulan na lumabas sa kanyang bibig. Medyo nakahinga ng maluwag si Castile pagkatapos magsalita. Kung may ginawa siya bago mawala ng malay ang tao, siguradong siya ang pagbibintangan sa oras na iyon. Agad na pumunta si Harvey sa pangunahing bulwagan. Nakatipon ang mga tao sa paligid ng isang matandang lalaki na nakaabito. Paminsan-minsan siyang nangangaligkig sa sahig habang may puting bulan na lumalabas sa gilid ng kanyang bibig. Ang kanyang asawa, nakaluhod sa tabi niya, ay umiiyak. Bakit nangyari ito? Sabi ko sa'yo, pumunta na tayo agad. Bakit ka ba nagpatumpik-tumpik? Ano ang gagawin ko kung wala ka na? Wala nang halaga ang buhay ko. Nagsisigaw ng umiiyak ang babae, habang nasa bingit ng kamatayan ang lalaki. Si Castile, isang mayamang playboy na walang masyadong karanasan sa buhay, ay natulala at hindi alam ang gagawin. Ito ang unang beses niyang makakita ng ganitong sitwasyon. Tama na ang pag-iyak. Pinatigil ni Harvey ang lahat ng tao, pagkatapos ay kumuha siya ng cinnabar mula sa mesa at ipinahid ito sa ulo ng matanda. Bahagyang nawala ang kadiliman sa mukha ng matanda. Tinitigil ni Harvey ang matanda ng ilang saglit at nagsabi, sa susunod, huwag mo na siyang hayaan na maglakad-lakad sa mga sementeryo tuwing umaga. Ang mga kabataang hangal lang ang gumagawa ng paglibot sa sementeryo. Bakit kailangang pumunta doon ng isang matanda para makalanghap ng masamang enerhiya? Sinubitan ni Harvey ang kanyang daliri gamit ang karayom at nagpatak ng dugo sa ulo ng matanda. Pagkatapos ipadaloy ni Harvey ang kanyang enerhiya sa dugo, ang kadiliman sa mukha ng matanda ay napalitan ng maliwanag na pula. Nang inag ang matanda, pagkatapos ay bumangon siya at nagsuka sa isang basurahan malapit sa kanya. Napatingin ang lahat habang nagsusuka siya. Nakita nilang may itim na bagay na lumabas mula sa kanyang bibig. Ang masamang enerhiya ay tuluyan nang lumabas sa kanyang katawan. Agad na kinuha ni Castile ang basurahan at sinunog ito sa likod ng bahay. Tinitignan ng may pasasalamat ng asawa ang direksyon ni Harvey.
Salamat, Master York. Kayo ang tagapagligtas ng pamilya namin. Ano bang nangyari sa akin, Master York? Mahinang tanong ng matanda. Huwag ka nang gumala-gala sa mga sementeryo pagkatapos nito. Naiintindihan mo ba? May masamang espiritu na sumanib sa katawan mo. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 4275. Naglalakad-lakad sa mga sementeryo. Nagmukhang nalilito ang lalaki. Gusto ko namang maglakad-lakad, pero hanggang sa parke lang. Hindi pa ako nakapunta sa sementeryo. Kaming matatanda, yan ang pinakanatatakutan. Hindi maunawaan ni Harvey ang sitwasyon. Ni minsan hindi siya napunta sa sementeryo. Kumuha ka ba ng pera sa kalsada na may kasamang sulat na nagsasabing may ilang taon ng buhay mo ang hiniram, o ano? Nag-isip ang lalaki sandali bago dahan-daang umiling. Tiningnan ni Harvey ang lalaki ng ilang beses, pero wala siyang nakitang kakaiba mula nang mawala ang masamang enerhiya dito. Malamang natamaan ka ng masamang enerhiya sa kung saan, sabi ni Harvey. Sa kahit anong pagkakataon, mag-ingat ka. Base sa katawan mo, huwag ka nang lumabas kung wala ang araw. Nagpasalamat ng lubos ang matandang lalaki at babae kay Harvey bago iniwan ang $15 at umalis. Umiling si Harvey at hinarap ang iba pang mga customer. Mabuti na lang at mga simpleng problema lang ang sa ibang customer. Hindi naman ganoon kaaksaya ng oras para sa kanya. Nang matapos na siya, tinawagan niya si Thomas. Dumiretso sila sa Golden Plaza sa hilaga ng lungsod. Pagdating nila sa nakabuk na silid, tumayo sina Sol at Lola na matagal nang naghihintay. Inabutan ni Lola si Harvey ng tasa ng tsaa na halatang nagtatampo. Pasensya na, Sir York. Ikaw ang nakaisip ng plano para matulungan ang Golden Estate, pero hindi ko man lang binigyan ng pansin. Ginamit ko pa ang papel na ibinigay mo para panasan ang tsaa ko. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Ako rin ay may responsibilidad dito, dagdag ni Sol. Kasing apologetic din siya, inisip ko na sobrang galing mo sa geomancy. Pero hindi ko inakala na marunong kang basahin ang buong lungsod gamit iyon. Matapos ang lahat, nagawa mo ang isang bagay na hindi kayang gawin ng karamihan sa mga geomancy experts dito. Talagang nakakabaliw. Sa kahit anong pagkakataon, patawarin mo kami sa pagiging ignorante namin. Hindi naman nagalit si Harvey. Pinatunayan ng ugali ni Sol at Lola na tama ang pagpili niya sa kanila. Sila ay talagang mahalaga. Ang ganitong uri ng tao ay karaniwang nag-underplay sa buong sitwasyon kaysa humingi ng tawad. Dahil dito, maganda ang pakiramdam ni Harvey tungkol sa kanila. Hindi ko kayo sinisisi, sabi ni Harvey nang may maliit na ngiti. Normal lang na magduda kayo sa akin. Bata pa ako, pagkatapos ng lahat. Huwag niyo nang gawing personal. Isa pa, hawak ko ang 70% ng shares ng kumpanya. Kayo ang gumagawa ng lahat ng trabaho habang ako'y nasa likod lamang. Okay lang kung ako'y magkaroon ng maliit na dagok. Huwag na nating pag-usapan ito. Nagtimpla ng tsaa si Harvey para sa mag-asawa, nang umingiti pa rin. Tapos na ang nakaraan. Iwan na natin iyon. Malalim na bamantong hininga si Lola nang marinig ang mga salita ni Harvey. Talagang ang mapagbigay kang tao, Sir York. Kaya pala napakaswerte mo kahit bata ka pa lang. Tunay akong bilib. Speaking of, nabasa ang papel at natakpan ang pinakamahalagang bahagi, kaya tumawa ng malakas si Harvey. Masayang gumuhit ulit ng mapa sa dolyar. Tandaan, kailangan nating ipahayag na kukunin natin ang lupa kahit ano paman. Gusto nating isipin ng lahat na tayo'y baliw sa pagkuha ng lupa na iyon. Kailangan din nating maging maingat sa paghahanap ng Golden Garden. Tataas ang ating reputasyon kapag nalaman nila ang mga natagpuan natin. Patuloy na tumanggaw si Lola Hoffman matapos marinig ang mga sinabi ni Harvey York. Gusto niyang makuha ang lupa ng palihim. Pero pagkatapos niyang marinig ang mungkahi ni Harvey, naisip niya na tama ang ideya nito. Malamang na magsimulang mag-agawa ng mga kakumpetensya para sa lupa kung susubukan nilang bilhin ito ng palihim.
Pero kung gagawin nila ito ng hayagan, iisipin lang ng lahat na ginagawa ng Golden Estate ang lahat para lang salungatin si Ronnie Lee. Sa ganitong sitwasyon, makukuha nila ang lupa sa pinakamurang halaga. Ang mas mahalaga, makukuha nila ang atensyon ng publiko. Kita ang pasasalamat sa mga mata ni Lola. Inakala niya na magagalit si Harvey matapos ang nangyari. Pero hindi niya inaasahan na nakaplano na pala ang lahat ni Harvey para sa kanya. Pagkatapos ng masayang usapan, dumating na ang mga pagkain sa mesa. Habang nasa kalagitnaan ng pagkain, biglang nag-vibrate ang telepono ni Saul Robon. Matapos agad sagutin ang tawag, agad siyang nagulat ng kanyang lokasyon. May isang importanteng tao na pupunta rito, Sir York. Alam kong ayaw mo ng maraming pakikipagsosyalan. Pero makakabuti sa tindahan mo ang makilala ang taong ito. Sa kanyang suporta, malayo ang mararating mo sa Golden Sands. Inusisa ni Harvey si Saul. Mukhang mataas ang tingin ni Saul sa taong ito para maging ganito ang kanyang reaksyon. Sino siya? Malalaman mo rin agad, sagot ni Saul nang may pagkahiwaga. Makalipas ang kalahating oras, naglakad si Lola papunta sa pintuan matapos itong katukin. Abala kayong dalawa sa negosyo niyo. Bihira ko na kayong makita sa mga panahong ito. Isang lalaking nasa kalagitnaang edad na nakasuot ng puting suit ang pumasok. Medyo mataba siya pero napakaayos ng kanyang buhok. Mukhang malusog siya at may angking galing na parang isang taong mula sa mataas na antas ng lipunan. Ano, natatakot ka bang mas mag-i-invest ang Golden Sands Bank sa proyektong pang-urban na konstruksyon at hindi mo mababalik ang pera mo sa ilang taon? Kaya ba iniiwasan mo ako? Biro ng lalaki pero sapat na ang kanyang simpleng mga salita upang maipakita ang kanyang mataas na katayuan at ang ugnayan niya sa mag-asawa. Tinignan ni Harvey ang kanyang telepono matapos makita ang pamilyar na mukha. Siya ay si Watson Braff, ang direktor ng pabahay ng pamahalaan ng Golden Sands. May malawak na kapangyarihan ang lalaki. Sapat na sabihing hawak niya ang lahat ng ari-arian ng Golden Sands. Ang proyektong kanyang pinagtutuunan ng pansin ay isinusulong ng Departamento ng Pabahay upang ayusin ang mga lumang bahay. Dahil dito, walang ibang negosyong real estate ang nakikisali sa proyekto dahil hindi ito kumikita. Ang Departamento ng Pabahay na mismo ang humahawak nito ng matagal na panahon. Isa itong tunay na proyektong may puso. Karaniwan na lang para sa kanila na humingi ng malaking halaga mula sa bangko. Mabilis na sumagot si Saul. Banibiro mo ako, Watson. Bakit ko naman gagawin yan? Abala lang talaga ako nitong mga nakaraang araw. Sabihin mo lang kung kailangan mo ng pera. Gagawin namin ang lahat para suportahan ka. Nawawala lang ako dahil gusto kong magkaroon ng anak. Muntik na akong sakalin ng tatay ko kung wala pa akong anak sa lalong madaling panahon. Si Watson Braff ay nagpakita ng maunawang ekspresyon sa kanyang mukha. Nakikita ko na matigas pa rin talaga ang ulo ng tatay mo. Gusto rin niyang ipakilala ko sa iyo ang ilang mga doktor. Sayang nga lang, lahat ng nakuha ko ay mga doktor na rin na nakilala mo dati. Natural lamang na may magandang relasyon si Watson sa pamilya Robbins upang gawin ito. Binigyan ni Lola Hoffman si Watson ng isang tasa ng tsaa na may ngiti sa kanyang mukha. Masyado kang mabait, Watson. Matapos umupo, sinukat ni Watson ang mag-asawa bago ipinakita ang isang bahagyang ngiti. Sa tingin ko, naresolba niyo na ang problema kaya nandito kayo ngayon na umiinom ng tsaa, tama ba? Ha. Oo nga, matalim talaga ang mata mo, gaya ng dati, Director Braff. Naresolba ang aming problema dahil kay Sir York dito. Mabilis na binago ni Saul Robbins ang usapan. Ipakikilala kita, sabi ni Saul nang nakangiti. Ito ang mabuting kapatid ko at ang aming tagapagligtas. Isa rin siyang eksperto sa geomancy, si Harvey York. Siya ang nagresolba ng aming problema. Pagkatapos, ngumiti si Saul kay Harvey. Ito ang una sa Departamento ng Pabahay, si Director Braff. Isa rin siyang mabuting kaibigan ko. Anuman ang problema mo, kahit may sumubok manghamon sayo sa Fortune Hall. Tawagan mo lang si Watson, at aayusin niya ang lahat para sayo.
Alam ni Harvey na sinusubukan lang palawakin ni Saul ang kanyang mga koneksyon sa Golden Sands. Hindi niya naman ito kailangan, pero inabot pa rin niya ang kamay na may ngiti. "Hello, Director Braff," tumango ng magalang si Watson. Sa pagdikit ng kanilang mga kamay, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Harvey at likas siyang tumingin kay Watson. Patay na hangin, at nanggagaling pa sa isang lalaking nasa kanyang kasibulan. "Hello, Master York." Magalang na binati ni Watson si Harvey na may duda sa kanyang tingin. Gusto niyang igalang si Harvey. Pero ayon sa kanyang kaalaman, ang mga taong may problema sa fertility ay dapat nagpupunta sa mga doktor. Isa lang si Harvey na eksperto sa geomancy. Baka naman may talento siya sa paghahanap ng mga masuswerteng araw. Pero tinawag nila siya para tumulong sa pagkakaroon ng anak. Ano ito, biro? Sa madaling sabi, naniwala si Watson na nalinlang siya ni Harvey dahil matagal na silang nagnanais ng anak. Gayunpaman, hindi niya ito binanggit dahil nasa magandang mood si Saul. Ibababa niya ang lahat kung mababanggit niya ito. Nagpakita ng bahagyang ngiti si Saul. "Tama, Sir York. Si Director Braff dito ay tila may malas. Siguro dahil sa sobrang trabaho niya nitong mga nakaraang araw. Sa tingin ko, ilang beses na siyang nadidistract habang nagmamaneho ng sasakyan. Muntik na rin siyang tamaan ng bumabagsak na brick habang nasa trabaho. Bakit hindi mo tignan si Director Braff para sa kapakanan nating magkapatid? Titiyakin kong mababayaran kita sa pabor na ito." Pagkatapos, kumandat si Saul kay Harvey, senyales na gawin niya ang kanyang makakaya. Nagpakita ng mapanuyang ekspresyon si Watson bago siya tumawa para sa reputasyon ni Saul. "Nakatulog ako dahil nagtatrabaho ako ng magdamag. Hindi rin mahigpit ang mga patakaran sa lugar ng trabaho. Kaya muntik na akong tamaan ng brick. Hindi na natin kailangan si Sir York para dito, hindi ba?" Hindi maintindihan ni Saul Robbins kung ano ang gustong ipahiwatig ni Watson Braff. "Huwag kang mag-alangan. Mga kaibigan naman tayo dito." "Please, Sir York." Medyo nagmamataas lang siya. Walang nagawa si Watson kundi tanggapin ang tulong ni Harvey York para kay Saul. "Sige, pakitignan mo na lang ako." Ramdam na ni Harvey ang patay na hangin na bumabalot sa katawan ni Watson noong nagkaroon sila ng contact. Ano ang patay na hangin? Sa simpleng salita, ang isang tao ay pinupuno ng kalungkutan kapag sobrang malas na niya kahit na malusog ang katawan niya. Ang patay na hangin ay kadalasang lumalabas sa matatandang tao na malapit ng mamatay. Ngunit ang mga taong nakatadhana ng mamatay ay may parehong itsura. Sa pangkaraniwan, ang patay na hangin ay tanda ng nalalapit na kamatayan ng isang tao. Kung hindi dahil sa mataas na posisyon ni Watson sa gobyerno na bumabalanse sa patay na hangin sa loob ng kanyang katawan, matagal na sana siyang patay. Sa madaling salita, pansamantalang naisalba ang buhay ni Watson. Hindi siya magtatagal kung lalakas pa ang patay na hangin sa kanya. Habang pinagmamasdan ni Harvey si Watson, napansin niya ang isang susi ng kotse sa kamay nito. Mukhang susi ito ng isang Audi A8. Saglit na pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata nang makita ang susi. "Diretsuhin nakita, Director Braff. Napapaligiran ka ng patay na hangin. Hindi ka na magtatagal. Maliban dyan, ang patay na hangin ay makakaapekto sa mga pinakamalapit sa iyo. Malamang may mga mahal ka sa buhay na biglang nagkasakit o nadisgrasya, hindi ba? Tama ba ako?" Nagkatinginan sina Saul at Lola Hoffman matapos marinig ang mga salitang iyon. Hindi nila inaasahan na magsasabi ng ganoon kabigat si Harvey. Nakangiti pa si Watson bago niya narinig ang mga salita ni Harvey. "Ganoon ba?" Tanong niya nang biglang natigilan. "Patay na hangin. Saan naman nanggaling iyon? Sinasabi mo bang natutulog ako sa kabaong o ano?" Umiling si Harvey. "Makakaakit ka lang ng masamang enerhiya sa paggawa ng ganoong bagay. Napakalakas ng patay na hangin sa loob mo. At ang pinagmumulan nito ay walang iba kundi ang susi ng kotse na hawak mo." Susi ng kotse. Nagbago ang ekspresyon ni Watson. "Ang susi ng kotse ang sanhi ng kamalasan ko." Binili ni Watson ang kotse matapos siyang maging director ng Housing Department, bilang simbolo ng kanyang posisyon.
Ngunit sinabi ni Harvey na dahil dito kaya siya nakakaranas ng mga di magandang pangyayari. Anong kalokohan? Binigyan ko siya ng pagkakataon alang-alang kay Saul at Lola. At ano ang nangyari? Anong kalokohan ito? Palalampasan sana ni Watson kahit na sabihin ni Harvey na may mali sa kanyang bahay. Pero itinuro ni Harvey na sanhi ng kanyang kamalasan ay isang piraso ng makabagong teknolohiya. Hindi pinaniniwalaan ni Watson ang mga sinasabi ni Harvey. Pagkatapos ng lahat, wala namang kaugnayan ang mga banyagang produkto sa Geomancy. Nagkatinginan sina Saul at Lola sa hindi makapaniwala. Tinitigan nilang maigi ang susi ng kotse sa kamay ni Watson, pero wala naman silang nakitang kakaiba rito. Si Harvey York ay bahagyang tumango ng may ngiti sa kanyang mukha. Tama ka, o mas tamang sabihin, may problema sa kotse. Kung hindi mo alintana, pwede ko bang tingnan ang kotse? Napangiti si Watson Braff matapos marinig ang mga salita ni Harvey. Gayunpaman, hindi siya sumigaw sa galit sa puntong iyon. Pinanatili niya ang kanyang composure para sa kanyang mataas na katayuan. Ang taong ito ay marunong umarte, CEO Robbins, sabi ni Watson na may ngiti matapos huminga ng malalim. Ituturing kong isang palabas ito, ngunit wala ng ikalawang pagkakataon. Ang kanyang mga salita ay may ibang kahulugan. Hindi na siya magpipigil kung patuloy na dadalhin ni Saul Robbins ang mga ganitong tao para lokohin siya. Nag-alinlangan si Saul nang makita ang kalmadong ekspresyon ni Harvey. Direktor Braff, hindi magbibiro si Master York tungkol sa bagay na iyon. Iminumungkahi kung pakinggan mo siya. Kung ito'y dati pa bago iguhit ni Harvey ang mapa, magdududa rin sina Saul at Lola Hoffman. Ngunit lubos silang naniwala sa kanya matapos marinig ang seryosong tono niya. Mabilis na nagpadala ng mga senyales si Lola kay Harvey, sinasabing si Watson ay parang kapatid sa kanya at sa kanyang asawa at nais nilang tulungan ito anuman ang mangyari. Mababasa rin ni Harvey na mabuting tao si Watson. Mabilis siyang tumango bago tumingin kay Watson. Magiging totoo ako, Direktor Braff. Ang kotse mo ba'y napadpad malapit sa mga sementeryo o kaya'y nakabangga ng anuman na tila may sumpa? Hindi. Umiling si Watson ng mariin. Ito'y bagong kotse. Karaniwan ay hindi ko ginagamit ang mga kotse. Hindi pa ako napunta sa sementeryo gamit ito, at wala akong nahawakan na may sumpa. Ito rin ang unang beses kong nagmaneho ng kotse. Ang tanging ginagawa ko ay paglaruan ng susi dahil sobrang dami ng ginagawa ko. Hindi mo naman siguro sasabihin na dahil sa hilig kong paglaruan ang mga susi ng kotse, di ba? Nakunat ang noo ni Harvey. Alam kong hindi ako nagkakamali dito. Ang malamig na hangin ay nanggaling sa susi ng kotse na kasama ng kotse mismo. Iyon ang pinagmulan nito, walang duda. Kung hindi mo alintana, pwede ko bang tingnan ang iyong kotse? Mabilis lang ito, hindi na kailangan. Ayos lang ang kotse ko. Ayos lang din ako. Naniniwala si Watson na si Harvey ay isang manloloko na magsasabi ng kahit ano para kumita ng pera. Gusto niyang tingnan ang kotse ko. Anong biro? Gayunpaman, ayaw niyang maging masyadong bastos dahil iginagalang siya nina Saul at Lola. Kung si Harvey ay ibang manloloko, malamang ay sinampal na niya ito hanggang mamatay. Hindi pa rin nais ni Harvey na sumuko. Pag-isipan mo, Direktor Braff. Baka naman may kaibigan o kapamilya mo ang gumamit ng kotse mo dati. O baka naman. Sapat na. Hindi. Sa paningin ni Watson, ang kabaitan ni Harvey ay tila may masamang intensyon. Ito ay bagong kotse. Sino ba ang maglalakas loob na gamitin ito? Sigaw niya matapos malamig na ngumiti kay Harvey. Nakakunot ang noo ni Harvey. Alam kong hindi ako nagkakamali. Hindi ko kabisado ang Geomancy Arts, pero alam ko ang Art of Killing. Baka ito ay sapat na. Hindi na napigilan ni Watson ang kanyang damdamin. Wala na siyang pakialam na igalang pa si Harvey. Isa kang binata. Bakit ka nag-aaral na manloko ng tao? Talaga bang iniisip mong maniniwala ako sa mga sinasabi mo? Maaari mong lokohin sina Saul at Lola, pero hindi mo ako maloloko. Kabanata 4280. Hindi ako makikipagtalo sa iyo alang-alang kay Saul at Lola. Pero kung may susunod pa,
huwag mo akong sisihin sa mangyayari. Aalis na ako, kayong dalawa. Mag-usap tayo sa ibang pagkakataon. Pagkatapos, kinuha ni Watson Braff ang kanyang susi ng kotse bago umalis na may nakakatakot na hitsura. Sa kanyang mga mata, sapat na para kay Harvey York na maging manloloko sa murang edad, ngunit kahit na naglakas loob na subukang lokohin ang isang opisyal ng gobyerno na tulad niya. Ito ay hindi makatwiran, dapat may death wish siya o ano. Kung hindi dahil kay Saul Robbins, nasampal niya si Harvey hanggang sa mamatay. Kasabay nito, nagpasya siyang kumuha ng isang tao na mag-imbestiga sa Fortune Hall anuman ang mangyari, upang makita kung ang mga operasyon doon ay legal. Tuluyan niyang isasara ang lugar kung may nakita siyang hindi kapani-paniwala, na pinipigilan si Harvey na magnakaw ng pera ng sinuman. Watson! Watson! Agad na tumayo si Saul matapos makitang sumiklab ang labanan. Huwag kang umalis. Hindi magsisinungaling sa'yo si Sir York ng ganito. Kailangan mong maniwala sa kanya. Galing ka sa isa sa mga hermit families, Saul. Hindi ko alam na baliw ka na pala para maniwala sa isang bagay na sining ng geomancy. Si Watson ay napuno ng lubos na paghamak sa sandaling iyon. Hayaan mo akong bigyan ka ng babala. Itigil mo na ang pakikihalubilo sa mga lalaking tulad nito. Kung hindi, mauubos ka nang wala ka man lang alam kung bakit. Dapat iniisip mo ang sarili mong negosyo kaysa sa mga walang kwentang bagay na tulad nito. Natural, nagsimula na rin siyang magalit dahil kina Saul at Lola Hoffman. Pagkatapos, tumalikod si Watson at umalis. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Harvey. Dahil lahat ay may kanya-kanyang buhay, nagpasya si Harvey na huwag makialam. Ngunit matapos makita ang nag-aalalang ekspresyon ni na Saul at Lola, hindi napigilan ni Harvey na sundan ang dalawa upang ituloy si Watson. Ang kotse ni Watson ay ganap na napuno ng patay na hangin. Sa sandaling na-unlock niya ang sasakyan, patay na hangin na agad ang sumugod sa langit. Tanging ang liwanag lang sa kanyang noo ang halos hindi nagpapakita sa mga sandaling ito. Kung hindi dahil sa liwanag na iyon, 1,000 beses na siyang namatay noon. Kumunat ang noo ni Harvey. Huwag kang umalis, Director Braff. Masyadong delikado. Magkikita tayong muli, Saul. Hindi na pinansin ni Watson si Harvey at kumaway kay Saul at Lola bago naghanda na umalis. Swoosh! Mabilis na pinunit ni Harvey ang isang piraso ng kanyang kamiseta at nilagyan iyon ng isang patak ng kanyang dugo pagkatapos kagatan ang kanyang daliri. Pagkatapos, ibinigay niya ang piraso ng damit kay Saul. Kailangan mo si Director Braff na panatilihin ito anuman ang mangyari. Kailangan niyang ilagay ito sa kanyang kotse o dalhin ito sa kanya sa lahat ng oras. Kung hindi, mamamatay siya ng walang pag-aalinlangan. Natakot si Saul matapos makita ang seryosong mukha ni Harvey. Mas mabuting paniwalaan ang kanyang mga salita kaysa hindi. Mabilis siyang tumakbo at inipit ang piraso ng damit sa loob ng sasakyan. Tapos, tumakbo siya pabalik na may awkward na expression. Pasensya na talaga Sir York. Masyadong matigas ang ulo ni Watson. Hindi madaling pumapasok sa ulo niya. Hindi niya itatago ang kapirasong tela kahit na mag-away kami. Ang sabi, may masamang mangyayari ba sa kanya? Nabalisa si Saul. Napabuntong hininga si Harvey. Kung hindi siya maldito, may pumupuntirya sa kanya. Sino naman siya? Normally speaking, ang mga ordinaryong tao ay hindi magiging target ng ganito.